Suportado ng mga lumahok sa public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Cebu ang panukalang magbabawal sa political dynasty sa bansa. Isinagawa ang public hearing sa University of the Philippines Cebu sa Cebu City araw ng Huwebes, February 19. Ayon sa ilang college students, dahil sa political dynasties, apektado ang sistema ng edukasyon at social services. Kasi po ang mga political dynasties sa ating gobyerno ay siyang nagmamonopolize ng kapangyarihan nila sa Estado. Concentration of power. Pinag-prioritize self-preservation and control. Hindi ang basic social services na dapat natatamasa sana ng mga estudyante. At malinaw po, hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Sa halip na mapunta ang budget sa paaralan, guro at estudyante, ang pondo ay nare-redirect sa mga pork barrel projects. Ang pondo ay ginagamit sa mga infrastructures na magbe-benefit ng political visibility para lang sa mga pangalan ng mga corrupt na officials na ito. We support the anti-dynasty law bill, but it must also look at the audacity of future servant leaders or politicians to be deserving, but to also actively include those individuals even from the islands of Batanes down to Tawi-Tawi. Para naman sa isang university professor, dapat maipasa ang isang anti-political dynasty law bago ang 2028 national elections. As mentioned, 24 measures have already been filed before the committee. We are positive that after 39 years, the time is now. The law must include both thin and fat political dynasties in the context of succession and consolidation. However, the problem cannot be solved with just the anti-political dynasty law. We need to strengthen political parties. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bojidi III na seryoso ang kapulungan sa pagpapasa ng makatwirang batas kontra political dynasties. We are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. And we are equally firm in our belief that any law we pass must be a product of wide, inclusive, and sincere consultation. Isang batas na maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin po ng mga Pilipino. Si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nagpahayag din ng suporta sa anti-political dynasty measures at ang rekomendasyon nito pahintulutang makatakbo ang mga magkakaanak ng sabay-sabay pero sa parehong posisyon. I just want to assure you, I'm in favor of the anti-dynasty bill. You can encourage one family member to run against another. That will allow many families to split up. I don't mind that, no. I'd like to thank the Cebuanos for giving me the opportunity, for having served you for so long. Give others a chance. Ayon naman kay Representative Adjong, target maipasa ng Kamara ang anti-political dynasty measure bago ang congressional break sa Marso. Target ding maisama sa taunang ulat sa bayan o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anti-political dynasty measure. Samantala, naisingit naman ng isang private citizen na nakilahok sa public consultation ang panawagan ng impeachment. Wala itong binanggit na pangalan pero ang pakiusap nito sa House members. First of all, allow me to request the members of Congress here 2 words: impeach her. I didn't say him, I said her. Wala mang sinabing personalidad, ngunit ang kasalukuyang naharap sa 4 na impeachment complaints sa Kamara ay si Vice President Sara Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.